Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Pinagpala po ng Panginoon pagbasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayo. At sa pagkakataong to, tulungan niyo po akong ating i-welcome ang ating senior pastor ng GLCM, no other than Pastor Rolly Moronia. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Good morning, everyone. Minsan pa, palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoong Diyos na buhay. Kumusta po kayo? Sabihin mo sa iyong katabi, kumusta ka? At least sa buhay tayo, no? Tinitingnan natin. Mahirap yung kumusta ka, hindi ka nakatingin sa katabi mo. No? Praise God. This is the second Sunday of the year 2026. At yung iba sa atin ay marahil ay nakapag-relax dahil sa maraming bakasyon, Christmas vacation, yung New Year, simula December hanggang January. Yung iba siguro inabot mga 15 days yung kanilang bakasyon eh. Tama ba? Yung mga maraming pera, siguro mga 30 days nagbabakasyon yon. So, at iba-iba ang paraan ng mga pagbabakasyon ng mga tao. Of course, yung mga believer, iba ang paraan ng ating pagbabakasyon. Yun namang mga iba, yung mga hindi kapananampalataya, siguro iba pa rin ang kanilang pagbabakasyon. Taas ang kamay na hindi pa nakaka-move on sa pagbabakasyon. Sino na yung naka-move on na sa bakasyon? Nabalik na uli. At siyempre, hindi naman masama yung tayo ay once a year ay nagbabakasyon para ma-enjoy natin yung mga mahaba-habang panahon na walang pasok. At least yung ating itinerary, yung ginagawa natin sa araw-araw ay nagkaroon ng break. Kaya, yung dahil dyan ay sa ginagawa natin ay napapahinga tayo. Di po ba? At ang tawag dyan ay pause. O, nag-pause ka muna. Di ba? Yun ang tawag dyan. Ang tawag dyan ay pause. Yung pause, ito ay temporary stop or break in work-related. Maaari yan sa iyong trabaho, nag-pause ka muna, na sa iyong eskwelahan, business-related, yung ibang mga gawain, ibang mga activities natin, na with the intention to resume later. Pagka ang sinabi ay pause, ibig sabihin nun, pansamantalang stop lang yon mga kapatid, at ang intention mo, magpapatuloy ka pa rin. At paminsan-minsan, kailangan naman talaga ito, yung tinatawag na pause o bakasyon. At kapag nagkaroon ka ng ganyang privilege, ulit ko, na-enjoy mong mabuti ito sa yung sarili, sa iyong pamilya, at sa iyong mga, sabihin nating mga malalapit sa iyo. So, ano man yon. Pero, meron tong positive side at negative side. Yung mahaba o prolong o unplanned pause can kill momentum for the following reasons. Kaya, binabalance din natin ito. Yung mahaba, tapos hindi mo na paplanong mabuti, ito ay nakakapatay ng momentum. Ibig sabihin nun, yung gagawin mo, hindi mo na ngayon nagawa dahil nag-pause ka. Kumbaga, ang gusto mo lang, umidlip ka. Pero hindi na idlip, nakatulog ka na. Nasunog ngayon yung sinaing mo. Oh, pwede na kayo umuwi. Yun na yung mensahe niya. Diba, inuulit ko sa inyo, pagka mag-preach ako, binibigyan ko na emphasis agad yung introduction. Diba? Yun ang gandahan natin eh. Salamat sa Diyos at natutunan natin yan. Hindi kayo uuwi nang wala kayong take away. Ngayon, ano yung mga following reasons? Pagka yan ay unplanned, yan ay humaba, yung post na yan, it breaks rhythm.
It breaks rhythm. It reduces urgency. Diba, minsan ano yan, pagka nagkaroon ng pause, minsan pagka nakabayan, nawiwili ka na, yung ginagawa mo, parang nakakalimutan mo na, tapos yung urgency mo, nababago na. It creates hesitation. Parang, sarap pala ito, magbabago na ako. Hindi na ito, parang nabago na, no? Kasi nag-hesitate ka na, nagawin mo uli yung plano mo. And invites distraction. Yan, yung mahabang pause, mahabang pagbabakasyon, mahabang paghinto, yon, it invites distraction. Kaya mga kapatid, dapat sapat lang ang panahon and timing na iuukol mo dito sapagkat kapag napatagal ang pause, hindi na ito makakabuti. Amen. Ngayon, if you stay in pause mode too long, o mahaba talaga, yung pause mode mo ito, hinabaan mo na, you will have that tendency to stop or go reverse. Kakaintindihan ba tayo mga kapatid? Kapag ang halimbawa, ang isang negosyo ay nakasara ng matagal, mahihirapan na itong makarecover muli. Kasi akala nung mga bibili na, sarado na pala to. Yung pala, nagbakasyon ka lang. Hindi mo nilagay, halimbawa, hindi, bubukas uli kami sa ganoong petsa. Kapag ikaw ay hindi pumasok sa trabaho ng matagal, baka wala ka ng trabahong madadatnan pagbalik mo. Baka sabihin ng boss mo, ay sobrang na yung bakasyon mo, kumuha na ako ng iba. Kahit ang intimacy ng mag-asawa, pakinggan nyo to, sino mga may asawa rito, taas ang kamay. Kapag nag-post kayo ng matagal, mahirap na ma-regain uli. Kasi baka yung asawa mo, masanay siya na wala ka, humanap ng iba. Mga example ko lang ito, mga kapatid, pero posibleng mangyari ito. Para itong halaman, mga kapatid. Di ba? Inaalagaan natin ito at talagang tinutubuan niya ng damo at mga baging at minsan nakakasakit. At kapag hindi agad natin inagapan yung ating halaman na inaalagaan, siyempre tuluyang iyang mamamatay. Kaya, anumang season ng bawat taon, isang bagay ang dapat na hindi mo pababayaan. Isang bagay ang dapat mong bantayan. Sabi ko kanina, huwag pababayaan, tapos dapat papantayan mo. Isang bagay ang dapat mong panatilihin. Ito ay ang momentum. So alam niyo na kung ano yung momentum, mga kapatid, doon sa mga hindi pa nakakarinig sa letang ito. Ngayon, ang ating mensahe today is entitled, Regain Your Momentum. Pwede natin itong lagyan ng ibang pangalan, Keep Your Momentum. Pwede rin yun kahit ano. Ang ginawa ko yung Regain Your Momentum. Ginagamit ang word na momentum sa physics, na momentum is force equals mass times acceleration. Meaning, momentum is the force of movement. Ito yung momentum na yon, iyon na nagtutulak sa iyo. Di ba? Halimbawa, kapag gumagalaw ng isang bagay, tandaan nyo, may lakas na ito na nagtutulak para magpatuloy pa ang galaw. Magbigay tayo ng iba pang mga pagpaliwanag. Mas madaling ipagpatuloy ang paggalaw ng isang bagay kapag nasimulan mo na itong galawin. Meaning, kapag napagalaw mo ng isang bagay, ang galaw mismo na ito ay magiging lakas para magpatuloy ang paggalaw ng isang bagay. Halimbawa, mga practical na example ito. Sino ba sa inyo yung nagbabike, nagbibisikleta? Siguro marami naman, nakapag-bike. Hindi ba mas mahirap pumadyak kapag nakatigil yung bike? Tama po ba? Pero kapag tumatakbo ka na, yung nakapag-bike ka na, mas madali na ang pagpedal. Tama o mali? Tama. Ang isang sasakyang nakatigil, mahirap itulak. Pero, kapag napausad na, mas madali nang itulak. Tama o mali? Tama. Kapag ikaw ay lulundag, mas malayo ang talon mo
kapag may buwelo. Di ba, di ba, ulundag ka, bubuelo ka, tsaka tatalo, lulundag, ano? Kaysa yung lang na handito ako, bigla na lang akong tumalon doon sa pwesto na kinatatayuan ko. Kaya, mga kapatid, momentum is progress or development that is becoming faster or stronger. Ulitin natin, momentum is the progress or development that is becoming faster or stronger. Kaya, nabi ko kanina, momentum is the force of movement. Ang momentum po ay powerful. Kapag may momentum ka, mga kapatid, mas madali mong mapangyari ang mga bagay. Pero kapag nawala ang momentum, mahirap na ito ibalik. Ang momentum ay ang likas na katangian ng isang gumagalaw na bagay na magpatuloy sa paggalaw, maliban na lang kung may ibang puwersang pipigil o magpapabagal dito. Halimbawa, ang normal na paggalaw ng komersyo ay pinatigil ng COVID noong 2020. Di ba, nagkaroon tayo ng pandemic, mga kapatid. Di ba, alam niyo yan, di ba? Sino ba naapektuhan ng pandemic, mga kapatid? Anong year ba yan? 2020, ano? Di ba, tama? Nagsimula 19 to 20, ganun ba? Okay. So, bunga nito, maraming negosyo na dating maayos ang takbo ang naapektuhan, yung iba humina, at yung iba nga ay nagsara na. At marami sa mga ito ang hindi na nakabalik dahil sa walang momentum. Kasi ka, nasa rin, napos na, no? Ang pag-usad ng may momentum, mga kapatid, ay isang bagay na unti-unting nabubuo sa paglipas ng panahon. Basahin natin ang Matthew chapter 4, verse 23 to 25. Sundan nyo sa screen, mga kapatid. Nilibot na Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, may mga epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan sila ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Sa passage na ito, mga kapatid, makikita natin na nang sinimulan ni Jesus ang kanyang ministry sa Galilea, pumalat ang balita sa buong lalawigan Romano ng Syria. Siyempre, kakaiba yung mga ginawa ng ating Panginoon. Kaya dinadala ng mga taong lahat ng may mga karamdaman, pati na may mga problema sa kalusugan, ng katawan, yung may mga problema sa pag-iisip, at pati na ang mga depressed. Pinagaling sila ni Jesus. Isa-isa sila pinagaling. At habang ginagawa niya ito, patuloy ngayon na dumarami ang mga taong lumalapit sa Kanya. Mababasa natin yan sa Book of Gospel, mga kapatid. Kaya patuloy ngayon na lumalakas ang momentum. So dito, makikita natin na ang momentum ay lumalawak, lumalaki, at lumalakas. Ibig sabihin, ang momentum ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang magpatuloy sa pag-usad. Kasi na-inspired ka na. Kasi na-break na yung iyong aare, yung katamaran, yung paghinto, di ba? Kaya kapag sinasabi mo gusto mo umubante ka, ibig sabihin nun, mag-move forward ka. Ang momentum, hindi yung para kayo umatras. Ang momentum, para ka mag-move forward. Tama po ba yun? At ang momentum, ibig sabihin nito ay uusad ka. Ngayon, saan ito may kinalaman? Bakit ko sinasabi ito yung pag-ibante o pag-move forward? Kasi, lahat tayo ay merong goal. Meron tayong gustong mangyari. Tama ba kung kayo ay walang goal? Naku, parang hindi kayo tiga GLCM. Alam niyo naman, ang GLCM ay goal-oriented palagi.
Mula sa inyong pastor, gold-oriented ako. Goal-oriented. At dahil dyan, itong taong ito, mag-multitasking ako, extra mile ako. Wala rito yung lahat ng leaders, wala rito yung mga kasama kong mga pastor. Yun yung aking, kaya nagpaalam ako doon sa asawa ko na hindi lang ako magpipit sa umaga kung ano yung mga bakanting oras ko. Pare, buong araw, nasa GLCM ako, tansa, naik, o kaya ay sa gentry. Pag-pray nyo ako, sana magawa ko. Hindi lang sa salita. Kasi merong goal di ba? Ngayon, ano pa? Yung growth. Yung growth, pag-usad sa paglago at sa pag-unlad. Ano pa? Yung change for the better. Di ba? Change for the better. Yung pag-usad sa pagbabago para sa ikabubuti. Pag sinabi natin momentum, umaabante ka sa pag-move forward, ito yon yung mga classification nito. Yung goal, yung growth, yung change for the better. So ano pa? Yung making progress. Yung making progress. Pag-usad patungo sa pagiging progresibo ng iyong future. Sino sa inyo ang futuristic? Sino sa inyo na kayo ay nagkukwenta, hindi nagkukwenta, o nagpaplano kayo na after 5 years, after 10 years, after 15 years, o kahit ako nasa kabaong na, parang nakakasiguro ka na pinilano mo yung bagay at ginawa mo yung plano. Ibig sabihin nun, you plan your work and you work your plan. So, hindi overnight ito, mga kapatid. Kaya nga, napaka-concern ko doon sa mga kabataan na paghabang maaga, dapat iniisip na natin ito, yung pagiging futuristic. Kasi this is a good character. This is a good strength kapag ito ay inyong ginawa. Kaya, balik tayo. Sinabi natin sa isa sa ating mensahe nung nakaraang linggo na yung ating movement ay dapat patungo lang sa isang direction. Natandaan nyo ba yon? Yung strength ni Lord, tapos yung kanyang God's will sa atin, yung direction natin, dapat yan, naka-align yan kay Lord. Kaya, direction mo, yan ay galing kay Lord, yung strength. That's because God's will in every area of your life is to move forward. Pag sinabi natin to move forward sa spiritual, ayaw ni Lord na tayo ay maghirap, mga kapatid. Tandaan nyo, hindi yan gusto ni Lord. Ayaw ni Lord mabankrupt tayo. Ayaw ni Lord na maging BO tayo. Ayaw ni Lord na tayo ay walang accomplishment. Ayaw ni Lord na hindi tayo naghahanda. Kasi God's will po yan. Spiritual, practical, emotional, mental, lahat ito. Intellectual, everything, financial, kasama yan. Naka-align yan dapat kay Lord. Kaya, pinag-usapan na itong momentum na ito. Kaya nga, ang area of your life is to move forward. Ngayon, you should be moving forward in your relation with God. Hindi lang yung material, kundi yung patungkol sa ating relasyon sa Diyos. Meaning, you must be getting closer to Him and not falling away from Him. Ngayon, kanina, inumpisaan ko doon sa mga praktikal, sa mga buhay natin. Pero ang tungo nito talaga, mga kapatid, ay spiritual. So, yung katabi, spiritual pala ang lesson. Siyempre, church ho ito Huwag nang asahin magtuturo ako ng negosyo dito para kayo kumita o para maging magiting kayong politiko. Hindi po yon. Mga introduction lang yon para maintindihan ninyo yung topic. Amen po ba, mga kapatid? Ngayon, you should be moving forward in your relationship with God, in your relationship with other people. Kaya nga tayo, palagi naka-slogan natin yung love God, love people. Diba, kahit saan tayo pumunta, minsan natatawa ako pag nakaganyan tayo palagi. Naiintindihan kaya nung mga nagkaganito. Kayo ba naiintindihan nyo? Diba, uso sa atin yan nagpapicture, sabi ng mga leader natin, mga pastor, love God, love people. Parang napakadali, no? Ang ibig sabihin ng love God, love people, yun yung cross. Yung cross kasi maraming simbolo. Vertical and horizontal. Kapag tinatanong natin, kumusta yung vertical relationship mo? Kapag ikaw malalim sa Panginoon, ibig sabihin nun, Diyos ang pinag-uusapan. Relationship sa Diyos. Pag tinanong, kumusta yung horizontal life mo? Ayan, kapwa-tao. Pamilya, ka-churchmate, ka-negosyo, mga kasama sa bahay, everything. Kaya, ibig sabihin nito, dapat nagiging malalim ang relationship sa Diyos, nagiging malalim din naman
nagiging close tayo sa mga mahal natin sa buhay, at mas kinagigiliwang ka ng ibang tao dahil nabe-bless sa iyo. Question. Sa palagay mo ba, yung mga katabi mo rito nabe-bless sa iyo? Yung mga kapitbahay ninyo? O yung mga kasamahan mo sa bahay kaya? O baka nga yung asawa mo hindi nabe-bless sa'yo. Naku, yung kawawa naman. Sweetheart, nabe-bless ka ba sa akin? Kasi pag ako na, ang tawag dyan mga kapatid ay, maraming tawag dyan. Kasi merong mga ministry check. Meron yung mga sa police, meron yan, di ba? Sa police check. Diba? Meron gano'n, yung tine-check nila kung ano yung kalagayan ng PNP. So, yun ang ibig kong sabihin, chine-check natin yan. Kaya, maging sa ating finances, di ba? Maging sa ating finances, you should be moving forward in your finances. Mga kapatid, bakit ganito ang topic natin? 2026 ngayon, mga kapatid, dapat alam nyo ang goal ko, bakit ito yung aking paksa ngayon. January, hanggang December 26. Dapat pagdating ng December 26, sana nagkaroon ng impact itong mensaheng ito. Pagdating ng 2026, minabago sa buhay natin. Sabi natin, sa Diyos, kapwa-tao, maging sa finances. Ibig sabihin nun, na you should be moving forward in your finances. Meaning, kung may utang ka, hindi ko kayo pinapatamaan, hindi ko alam, kung may utang ka, lundi. Halika na dito, ikaw na mag-preach. Mainam ko sa yung masaya, yung hindi masyadong conventional. Kung may utang ka, lumiliit. Nababawasan at hindi lumalaki. Ayan. Kung may savings ka, ano dapat? Nadaragdagan. Tama. Siyempre, mas matalino ka dapat sa iyong spending habits. Kasi kasama, hindi basta, alam nyo, yung mga kinukwento ko sa inyo, kung yun gagawin ninyo, natitiyak kayo, magiging successful kayo. Huwag kayong magpa-apekto sa mga social media. Maniwala kayo sa akin. Kaya ako, binabawasan ko ng Facebook. Ang ginagawa ko lang yung sa GLCM Di ba, nakakakita ka ng mga bagay na ginagawa nila. Ang nangyayari, na-attract ka, di ba? Nasabi ko naman yan. Minsan nga, wala kang balak bumili dahil sa mga advertisements, napapabili ka. Minsan, nakakaroon ng inggit. Yung mga kaeskwela niya, mga kaeskwela ko, successful na pala sila, no? Yung pala, pang Facebook lang pala yun. Di ba? Merong mga ganun, di ba? Minsan, ang saya-saya nila, no? Yung pala, nag-aaway-aaway yun. Di ba? Akala nila. Minsan, yung church, ang lago-lago, ang dami-daming tao. Yung pala, hindi niya mga member yun. Pinicturean niya, iba-ibang mga churches. Tapos nilagay sa Facebook. Di ba? Alam niyo, minsan may mga fake news yan. Huwag kayong, ang Facebook, ang social media, inaakit lang kayo, pero marami dyan, hindi talaga totoo na ganoon ang kalagayan. Pero doon ako sa focus doon ako sa sinasabi ko na dapat marunong tayo doon sa tinatawag na matalinong paggastos. Kasi hindi po tayo makakaipon, dagdag ko lang ng konti ito, hindi kayo mapabago yung inyong kalagayan sa buhay kung mas marami ang inyong ginagastos kaysa sa inyong kinikita. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. Ngayon, sa mga estudyante naman, taas nga kamay ng mga estudyante rito. You should be moving forward in your studies. Meaning, dapat ang direction mo ay pagiging excellent, hindi lang above average. Hindi naman masama, mga kapatid, mga estudyante, yung above average. Pero, dapat mas mataas yung goal mo, maging excellent. Hindi po ba? Ngayon, sa mga working naman, yung mga nagtatrabaho, you should be moving forward in your career. Meaning, you move up the corporate ladder. Yung ikaw ay nasa kumpanya, nagtatrabaho ka o nagnegosyo ka, dapat umaangat ka. Yung hagdang pataas, hindi ka bumababa. Ibig sabihin nun, dapat ang natatanggap mo, promotion at hindi demotion. Amen po ba, mga kapatid? Kaya dapat
year 2026, pagdating ng 2027, kung nagtatrabaho ka, at least merong nangyari, mga kapatid. But take note, moving forward does not happen by accident. Hindi ito parang naging aksidente lamang. Hindi ito parang, ayun, nangyari yan. Pinag-pray ko, hindi po. Pinagpapaguran po ito. No pain, no gain. Ngayon pa, ano pa? It comes as we follow the ways of God continuously and consistently. Ang dapat, sino ang model natin? Si Jesus, ang Diyos. Ang Diyos, palagi siyang nagpapatuloy. Hindi siya napapagod. Kasi siyempre Diyos siya, at siya ay very consistent kung inyong babasahin ng ang banal na kasulatan. At pag hindi tuloy-tuloy ang ating pagsunod, kapag seasonal, tandaan nyo, or if you do nothing, magiging stagnant ka. At ang magiging direction mo, hindi forward, kundi backward. Ano ibig sabihin nung ikaw ay hindi seasonal o wala kang ginagawa? Siyempre, the more na marami kang ginagawa, masipag ka, ano mangyayari? May aanihin ka. Alam mo naman natin kung ano yung tinanim, ang siya mong aanihin. Kaya, para hindi ka maging stagnant, dapat patuloy kang kumikilos, merong moving, hindi backward yung direction mo, nakafix sa isip mo yan, sa puso mo, because moving forward takes effort. Sabi mo sa iyong katabi, effort. Pinaghihirapan ito, mga kapatid. Sabi mo sa iyong katabi, pinaghihirapan ito. Kaya sa year 2026, sabihin mo, huwag kang tatamad-tamad. Kaya, tuloy natin itong ating regain. Galit na ba kayo? Hindi ko kayo sineshare muna. Nagseshare lang ako. Regaining your momentum. Ngayon, nais kong suriin natin kung ano ang kailangan para ma-regain ang momentum at sa gayon ay magpatuloy sa pag-usad. Nasa pagkalagitnaan na tayo ng ating pag-aaral. May halimbawa tayo mula sa Biblia. Ang mga followers ni Lord na tinutukoy doon sa ating binasa na verses sa Hebrews 12. Muli nating basahin. Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Sundan ninyo sa screen, mga kapatid. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ngayon, alam natin yung mga unang mananampalataya ng ating Panginoon ay naging maganda ang simula ng kanilang pagsunod, paglago, at paglilingkod. Yun yung istorya doon sa New Testament, sa panahon ni Jesus, nung siya ay nagmi-ministry sa lupa. Marami siyang follower, maraming mananampalataya, at maging maganda yung simula ng kanilang pagsunod, paglago, at paglilingkod ng mga unang Kristiyano, ng mga disciple, mga kapatid. Ngunit, dumating ang panahon na parang nawala ang momentum. Ayan yan, yung ating pinag-uusapan kanina, na momentum. Iniisip na nilang tumalikod dahil naging mahirap na para sa kanila ang pagsunod. Sino ba nakabasa niyan? Yung New Testament na yan, tungkol kay Jesus. Sana nababasa natin yan, mga kapatid. Magbasa kayo ng Bible para tumalino kayo. Nakaranas itong mga tagasunod ni Kristo, mga disciples, ng severe trials at severe persecution na nagdulot sa kanila ng pressure na tumigil at tumalikod na kay Kristo. Di ba? Kaya naman, taimtim na nakiusap ang sumulat ng Hebrews sa kanila na sabi, ipagpatuloy ang pag-usad at huwag tumigil. Yun talaga ang context, sa mga context ng aklat ng
Hebrew. Di ba, pagka spiritual journey, mga iba-ibang mga books, di ba, binabasa natin, Sister Darling, di ba, noong nakaraan, ano. Ngayon, iyon talaga ang isa sa ang sinasabi noong binasa natin itong Hebrews na ito. Kaya mula dito, mga kapatid, hanguin natin ang sagot na tanong na how to regain momentum. How to keep moving forward in our walk with Christ when circumstances challenges us to stop. To regain the momentum of moving forward, we must, number 1, remove the weight. Sabi natin kanina, papaano ba mapapanatili yung ating momentum? Papaano ba mapapanatili yung ating paglakad kay Kristo na may pananampalataya kahit anong mga mabibigat na challenges ang makakasalubong natin? Dito tayo magsisimula. Maiksi lang po ito. 3 points lang. Una, sabi natin, basahin ninyo, remove the weight. Hebrews chapter 12 verse 1, let us throw off everything that hinders. Sa lahat, halos ng uri, halimbawa, ng mga paligsahan, mga kapatid, sa sports, ay disadvantage yung excess weight. Alam mo di ba yung excess weight? Yung mga matataba, di ba? Yung mga, yun, alam niyo na. Maliban na lang siguro, kung kayo ay nasa wrestling, yung sumo wrestling. Alam niyo yung wrestling, di ba? Palakasan yan, palakihan yan ang katawan. Bukod sa palakasan, merong mga sports na pabigatan ang labanan. Kaya merong pangyayari na illustration ko sa inyo. Noong 2007, isang lalaki ang nag-join sa isang marathon. At sa halip na running attire ang isuot, kasi marathon, di siyempre, takbuhan yan, sa halip na running attire ang isinuot, ang ginamit niya ay attire ni Indiana Jones. Kilala niyo ba si Indiana Jones? At may hila-hila pang boulder na 160 kilos na timbang. Ayan, sa picture na yan. Na-picture natin. Bukod sa hindi na komportable ang suot, mas pinabagal pa siya ng weight na hila-hila niya. Halos 5 at kalahating araw niyang narating ang finish line. Pero ginawa niya ito palang fundraising. Fundraising, kaya pala. Ngayon, pero ganito ang larawan ng maraming mananampalataya sa larangan ng Christian race. Pinapakita ko yung picture, then nag-i-illustrate ako para lubos-lubos ninyong nauunawaan. Maraming kasali sa karera, pero may mga mabibigat na dala-dala. Pwede yung literal, pwede rin yung figure of speech. May mga dalahin na humahadlang, nagpapabagal, at nagiging sanhi upang madaling mapagod. Nakukuha niyo ako, mga kapatid, ha? Nandiyan pa kayo, mga kapatid. Sabi sa verse, may 2 uri ng bagay na kailangan nating bitawan para hindi tayo bumagal. Ano yung una? Ungodly. Yan ang bibitawan natin, mga kapatid. Ungodly. Bitawan ang mga bagay na makasalanan. Bitawan ang kasalanan. Bawat isa sa atin, mga kapatid, ay may tinatawag na besetting sin. Isang kasalanan o pagnanasa na madaling humadlang sa atin, na humahadlang sa atin, na hindi nakikita ng ibang tao. Alam niyo ba yon? Yung mga kasalanang tago. Karaniwan, ito yung isang pagnanasa o hilig ng laman na mahirap kontrolin. Pag pinag-usapan ng kasalanan, alam naman natin yan. Ngayon, mga kapatid, itong ungodly na ito na ginagawa, kung hindi ito haharapin ng tunay na pagharap at seryosong pagharap, maaari itong maging addiction na kokontrol sa iyong pagkatao. Alam niyo po ba yan, mga kapatid? At ito ay nagpapabigat gaya ng boulder na hila-hila ng marathon runner sa picture na nakita nyo kanina. Ang tanging paraan para harapin ang ungodly character, ang kasalanan, ay magsisi. Ibig sabihin, kilalanin ang kasalanan
aminin ito bilang kasalanan at tanggapin ang kapatawaran ng Diyos. Kung ito ay addiction, maaring kailanganin ng panahon para ka makarecover. Kasi merong time for that. Kailangan din ng ibang tao ng suporta sa iyo habang nasa paghakbang ka ng paglaya. At siyempre, ikaw lang ang nakakaalam nito. Kaya mainam po aking sinasuggest ng bawat isa sa atin ay meron kayong accountability partner. Ano ibig sabihin ng accountability partner? Meron kang isang tao na kaya kanyang i-correct. Pinahintulutan mo siya. Kasi pag wala kang ganyan at may nag-correct sa'yo, mabubuwisit ka, bakit mo ako pinapakailaman? Hindi yun accountability partner. Pwede yung asawa mo, pwede yung anak mo, kaibigan mo, o kaya, lalo na sa life group, kaya nga tayo merong small group. Pero kung nag-iisa ka lang, in fact, mula sa akin yan, hindi lang ako, kahit yung mga public figure, kahit yung mga kilalang mga evangelist, mga pastor, sa kasaysayan, nasisira yon. Alam niyo kung bakit? Wala nang nagko-correct sa kanila eh. Ako sa GLCM, pwede niyo ba akong i-correct? Ako ang founder. Ako ang nagpagawa ng church. Ako ang senior pastor. Ako ang head pastor. Ako ang emeritus. Wala. Ang pwede lang magsabi sa akin, yung asawa ko. Oh, mali yan. Ako, ano bang ibig kong sabihin? Paano kung wala kayong asawa? Hahanap pa kayo ng asawa dahil sa kalakan nyo ng accountability partner. na iba na ang context. Kaya mga kapatid, nakakapangamba kung ikaw ay nag-iisa ka lang. Kailangan mo ito. Meron kang accountability partner. Ikalawa, and of course, kailangan natin ang kilos ng banal na espiritu. Naniniwala ba kayo na mas maalab ang pagkilos ng banal na espiritu sa inyo? Naniniwala ba kayo ang banal na espiritu ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalakan at magbibigay sa inyo para kayo magsisi at palagi kayong manalangin sa ating Amang Diyos sa langit? Of course, we need the work of the Holy Spirit. Pero hindi agad mangyayari yon. Kailangan palagi kang nananalangin. Kailangan nagpapasting ka. Kailangan may oras ka sa Diyos. Kaya, kapag mas matigas ang puso ng isang tao, diyan siya nahihirapang makamove on. O halimbawa, yung mga bagay na dapat mong bitawan, ayaw mong bitawan. Halimbawa, yung ikaw lang ang nakakaalam niyan, yung ma-pride ka. Yung hindi ka nako-correct. Yung mga kabataan na ayaw magpa-correct sa magulang, delikado yan. Yung mga member na ayaw sumunod sa pangangaral ng salita ng Diyos, delikado yon. Yung mga relasyong tago, delikado yon. Yung mga bisyong tago, delikado yon, mga kapatid. Hindi po ba? Ibig sabihin nun, kailangan makawala ka dyan at kailangang bitawan mo yan para hindi iyan mapaging pabigat sa journey ng buhay mo. Sabihin mo sa iyong katabi, bitawan mo na yan. Yung pera, pagka binitawan mo, ibigay mo sa akin. Iba na ho yun, iba yun. Ang mga bagay na ito ay humahadlang sa relasyon mo sa Diyos. Tingnan nyo. Alam natin na mali ito at alam natin na ito ay nakakahadlang sa ating spiritual walk. Nakakahadlang po talaga yan yung kasalanan na yan. Hayag o hindi hayag. Kailangan mong piliing bitawan at iwaksi ito sa buhay mo deliberately. Hindi ito para, mga kapatid, tandaan nyo hindi ito para pigilan ka ng Diyos na sumaya ang buhay mo. Kasi minsan, akala natin, kaya ginagawa nila sa atin to, pampahirap sa atin ito eh. Kaya ang sa tingin ng iba, kaya may mga message, kaya merong mga ganitong mga pagtuturo, akala pahirap ito eh. Akala kaya may mga bawal, pahirap ito, kaya parang hindi masaya. Pero ang totoo, hindi po ganoon ng Diyos. Pinipigilan tayo ng Diyos, hindi para maging malungkot tayo. Gusto niya, maging masaya ang buhay natin. Alam naman natin yung John 10:10, di ba? Siya ay pumarito para tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasaya-saya. At isa pa, mahal tayo ng Diyos. Kaya niya gusto na gawin natin ito. Nabitawan natin ito, yung mga humahadlang na ito. Yung mga kasalanan at iba pa. Kaya, itong pabigat natin sa buhay natin, dapat aalamin mo. Ulitin natin, bitawan ang mga ungodly sa buhay mo. Ang mga kasalanang humahadlang sa'yo. Anong ikalawa? Unnecessary. Kanina,
ungodly. Ikalawa, unnecessary. Andiyan pa kayo, mga kapatid? Tapikin niyo yung muntik ng yung malapit ng antukin. Tapikin mo, baka inaantok na yan. Tapikin mo, baka sayang yung mensahe. Tapikin mo. Pag sinabing unnecessary, yung mga hindi na kailangan o hindi na kinakailangan. Medyo mas subtle ito compared doon sa ungodly. Dahil hindi nga ito, sabihin hindi ito concrete na para nakikita mo ay kasalanan. Kumbaga sa traditional na ating traditional na pananampalataya natin, tinatawag na hindi totoo to, wala to sa Bible, yung mortal sin at venial sin. Ayan. Parang yung ungodly mortal sin. O yung mga nakikinig sa hindi ito walang mortal sin, walang venial. Para lang for the sake of illustration. Ito 'yon, yung mga unnecessary. Ito 'yon. Maaaring ang mga ito o mga sa inyo ay simpleng bagay. Halimbawa, tulad ng pagiging sobrang busy. Hindi masama ang maging busy. Pero kapag sobrang busy, yun na, sumasama. Ibig sabihin nun, sobrang busy mo sa mga schedules na wala ka ng oras at energy para i-cultivate ang relasyon mo sa Diyos. Dahil din sa sobrang busy mo, wala ka na ring oras para i-cultivate ang relasyon mo sa asawa mo, sa pamilya mo. At wala ka na ring oras para sa spiritual life mo. Kasi ang ginawa mo, yung pagka-busy mo, sinakripisyo mo yung relasyon mo sa Diyos. Ikaw ang nakakaalam noon. Ikaw ang nakakaalam noon. Gusto niyo bang isa-isahin ko yon? Wag, masasaktan kayo. Magbibigay ako ng mga illustration doon. PM nyo na lang ako mamaya kung ano yun, yung mga example. No? Malalaman nyo yan. Sa inyong mga pagpapasya, kung talagang ang mas angat ang relasyon mo sa Diyos compare sa ginagawa mo. Ngayon, mga kapatid, maaari rin ito ay hindi lang sobrang busy, yung maraming extracurricular activities. Na dahil napapabayaan mo yung mga bagay na spiritual. Alam niyo ba yun? Minsan, ang dami-dami nating ginagawa, pero talagang hindi ka nananalangin, hindi ka nagpa-fasting, pupunta ka sa church, linggo, hindi ka pa nakakapag-focus, lalo na pagka panggabi yung trabaho mo, inaantok-antok ka na, minsan panay pa ang ihi mo sa comfort room, minsan hindi mo tapos magulo pa yung katabi mo. Minsan nakapokus ka doon sa crush mo, okay, nakapokus ka doon sa kagalit mo. Wala na, di ba? Kaya yung spiritual life po dapat iyan ay chine-check mo nga. Kaya bukod doon sa mga bagay na yan, maaaring ito ay labis na oras mo. Halimbawa, sana wala rito niyan yung palaging panonood ng K-drama. Maniwala kayo sa akin. Yung palaging panonood kay Tanggol. Tingnan nyo, kilala nyo si Tanggol. Ang gagaling nito mga ito. Yung palaging panonood nyo ng sobrang Netflix. Nako, ang Netflix, ang dami dyan, nag-i-introduce yan ng mga 5 pesos lang, 10 pesos lang. Ako, may nagte-text sa akin, nag-subscribe ako Manunood ka ng ganito, yung mga X-rated, 5 pesos lang yan, mga kalalakihan, Kompleto yan. Hindi makikita yan ng asawa mo, kasi ikaw lang makapagbubukas niyan. Mayroong pin. Para mapuksan. yung si Brother Jomar, alam yan, magagaya. O hindi si Brother Jomar, mali. Sorry. Hindi, baka, sorry. Itong wag mong aanihin yan. Wag mong aanihin si Brother Jomar. Kasi kaya ako sinasabi, kaming mga senior citizen, 74, wala akong alam sa gadget. Hindi ko kakainin yan, pero yung kasi yan, mga professional yan, yung mga kabataan ako, alam yan. Ano pa, yung mga Facebook, lalo na yung mga mobile games. So nakakaintindihan tayo mga ilustrasyon na ito. Ito yung nagpapabagal, ito yung mga hadlang, ito yung nakapagpapabigat. Kaya kung gusto mo magpatuloy sa pag-usad, kailangan mong maging ruthless sa pagdemolish ng mga bagay sa buhay mo na nagpapabigat, nakakadistract at nagnanakaw ng passion para lago kang lumalo sa Panginoon. Ngayon, sa 2 Timothy chapter 2 verse 4, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Sa puntong ito,
ang pinakita ay yung isang kawal, yung sundalo, di ba? Ang mga sundalo ay nagtatanggal ng mga anumang hindi na kailangan na makakahadlang sa kanilang laban. Hindi ba, lalo na kung pagka ikaw ay nasa gera, sa mission field ka, ang dala mo lang yung para sa gera, at saka yung armas mo. Ngayon, in the same manner, para sa ating buhay, hindi para lang sa sundalo, ano lang yun, illustration lang yun, bilang mga Kristiyano, kailangan rin nating alisin ang mga hindi kinakailangang bagay na nakakadistract sa atin mula sa pagiging mga sundalong nais ng Diyos na maging tayo. Sa Bible, kino-compare tayo, gusto ng Diyos na tayo ay maging sundalo ng Diyos. Alam ba ninyo, tayo ay maging soldier. Kasi sa Bible, meron doon sinasabi, dapat ang mga Kristiyano ay katulad ng sundalo, katulad ng magsasaka. Ano pa? Tatlo yan eh. Di ba? Kaya, yun ang gusto ng Diyos sa atin. Dahil dyan, you have to make the decision to remove everything that hinders to your spiritual growth. Ngayon, mag-reflect tayo, mga kapatid niya. Reflect tayo, lahat tayo. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Palakpakan na natin si Lord, mga kapatid. Ano sa ngayon ang pinapaalala ni Lord na i-delete sa buhay mo ngayong taon? Yun ang tanong, mag-reflect tayo. Ngayon, dugtungan po natin itong sentence na ito. Pero hindi nyo isisigaw ito. Kasi madidilig noong katabi mo, baka i-chismis ka pa niya na hindi natin. Ito yun, dugtungan natin ito para ma-regain ang momentum. Sa year 2026, sa isip lang natin yan kailangan ko nang bitawan ang blank. Halimbawa, ang mga unnecessary na dala-dala mo, pagsisinungaling, bisyo, pride, unforgiveness. Kung sa physical naman, kain ka ng kain ng matatamis. Hindi ka kumakain ng gulay. Tandaan nyo, body, soul, and spirit pwede yung spiritual, pwede yung material, pwede yung sa business. O kaya, tanghali na akong gumising, kaya palagi akong late sa trabaho. Ang dami yan. O kaya sa church, wala ka ayaw mong bumunta ng live group. Yun, alam niyo yung mga ano yun. Kaya, para ma-regain ang momentum, kailangan ko nang bitawan ang blank. Nakaisip na kayo? Kung ano yung dapat yung bitawan? Dito, sa first row, nakaisip na kayo, mga kapatid? Kung ano ang pwede niyong bitawan? Huwag kayong magsisinungaling kay Lord. Meron na kayong, wala kayong binibitawan kasi perfect kayo. Kayo dito, alam niyo na kung ano bibitawan ninyo? Kayo dito, alam niyo na ano bibitawan ninyo? Anak, alam niyo na? Ayun, tumango. Dito sa, alam niyo na kung ano bibitawan ninyo? Unnecessary. Sa inyo? Sa inyo? Okay. Praise God. So, hindi ko kayo pasisigawin na katulad ng ginagawa natin. Hindi yon. Kay Lord nyo lang sabihin, Lord, sabay-sabay tayo, Lord, nalalaman mo ang laman ng isip ko. Ngayon, binibitawan ko na ito for your glory alone. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Pangalawa, run the race. Run the race. Ano yung una? Remove. Pangalawa, run the race. To regain momentum, kailangan naging matyaga hanggang maabot ang finish line. Hebrews chapter 12, verse 1. And let us run with perseverance the race marked out for us. Over the years, greatness is most of the time measured by the ability to persevere and overcome obstacles. Sa pagkasaliksik, para ka maging dakila, para ka maging successful, sa lahat ng panahon yan, ay kailangan mo yung ikaw ay matyaga. Kailangan mo ikaw ay palagi nagpupursigi, nagpapatuloy. Para na-overcome mo yung mga hadlang sa buhay natin. Maraming totoong kwento na mga taong nagtitiyaga sa kabila ng kahirapan. Marami po yan na mga inspirational na mga story. Mga taong lumangoy ng pasalungat sa current ng tubig. Hindi yun na literal, yung pagsalungat sa daloy ng tubig. Yun ay figure of speech. Ibig sabihin nun, hindi ka nagko-compromise. Na kahit magalit sa'yo ang tao, kahit nakakarami, yun ang gusto, pero nag-iisa ka lang, pero maninindigan ka pa rin sa tama. Yun ang ibig sabihin nun, mga taong lumangoy sa pasalungat sa current ng tubig. Akala ng marami,
madali lang naaabot na maging successful ang buhay. O kaya para maging tagumpay. Di ba? Meron yan, akala madali yan. Hindi po ganong kadali. Mahirap po. Hindi po yung totoo. Hindi ganoong kadali nakakamit ang tagumpay sa anumang larangan. Nakaka-relate ba kayo dito? Tanggap nyo ba yon? Hindi ganoong kadali. Kahit anong larangan, hindi ho ganoong kadali. Ngayon, bigyan tayo ng mga halimbawa na popular. Halimbawa, itong si Thomas Edison, dahil sa kanya nung siya nagsisimula, ang result ng kanyang evaluation, masyado siyang, sabihin natin, hindi siya marunong o sa kategory ng parang bobo siya para makamit ang kahit anong mga exam na gagawin niya. Nangyari yan kay Thomas Edison. Pero, nagtiyaga itong si Edison, at alam ng mga nakapag-aral, na sumubok siya ng halos ilang beses? 10 times. 10 times bago niya napailaw ang kanyang invention, itong electric light, yung electric bulb. Si Thomas Edison yan, tama ba mga nag-aaral? Tama. Ano ba, itong si Colonel Sanders ay pumunta sa mahigit na 1,000 na restaurant para magbenta ng kanyang chicken recipe. Ngayon, alam nyo ba, bago siya nakatagpo ng kumpanyang bibili ng kanyang recipe, ay lubha itong napakatagal nga. At 1,000 na restaurant ang kanyang pinuntahan. Imagine, napaka-tiyaga niya, di ba? Napaka-persevere. Ngayon, sino pa? Itong si Walt Disney. Kilala natin itong si Walt Disney, di ba? Minsan, natanggal ito sa isang newspaper dahil sa kakulangan daw niya ng idea. Pero alam naman natin, si Walt Disney hanggang ngayon ay napakayaman at talagang tinatangkilik. Maging si Henry Ford, hindi po ba? Bago naging matagumpay, ay nabigo at nag-bankrupt ng 5 beses. Si Abraham Lincoln ay tumakbo sa politika at natalo sa eleksyon ng ilang beses, ayon sa libro, 5 beses, bago siya nahalal bilang presidente. Si Pastor Rolly, nung maitayo ko ang GLCM, ng building na ito, alam niyo ba kung ilang taon na ako? Hulaan ninyo. Mali. Binabata. Thank you. Dun sa 65, 64. Imagine, 64. Senior citizen na eh. Pero, hindi ganoon kadali yun. Baka akala nyo, ito na magic. Hindi ho. Hindi ho na magic yon. Dumaan ako doon sa maraming panalangin, maraming pagsubok, at mayroong mga struggle. At talagang mayroong mga hamon. Kaya ko pinapakita ito, kailangan, pag ikaw ay mayroong takbuhin, matyaga ka, nagpe-persevere ka, nagpapatuloy ka. Amen. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Balik tayo sa ating pinag-usapan. Bilang mga Kristiyano, marami tayong dahilan para magtiyaga sa pagtakbo at panatilihin ang momentum. Ano yung pinag-usapan natin? Momentum, mga kapatid. Pero may malaking challenge. Ito ang challenge, mga kapatid. Dapat alam nyo ito, mga kabataan, mga magulang, mga kapatid. Ang challenge na ito, na sinasabi ko malaking challenge, ang culture na meron tayo ngayon sa modernong panahon ay culture ng mabilisan. Alam nyo ba yon? Ang gusto natin palagi mabilis, madalian, instant, mainipin tayo. Hindi lamang yung mga matatanda, maging yung mga bata. Kasi dahil nga doon sa gadget. Dahil nga dito sa kultura na meron tayo ngayon. Tanggap nyo ba yon, mga kapatid? O nakaka-relate kayo sa akin? Hindi ba? Hindi ko kino-compare yung mga nakaraang mga dispensation. Pero talaga, iba ang panahon ngayon kasi nakuha tayo ng mga Western, yung mga colonial mentality. Nakapasok dito. At nadadala na rin natin ganito sa buhay espiritual. Hindi lamang sa gadget, hindi lamang sa lifestyle, kundi maging sa espiritual, nadadala natin ito. Example, kapag hindi agad nakikita ang resulta, kapag tayo nananalangin, kapag tayo nagpaplano, pag tayo nag-e-effort, ano nangyayari? Yung iba, sumusuko agad. Naranasan nyo ba yon? Hindi ba marami naman tayo dito na nandito, pero hindi nyo na nakita. Nawala na. Meron kayong mga life proof na hinahawakan. Hindi ba? Hindi naman lahat yan nahandyan pa. Yung iba nanghihina, yung iba nawala na.
Hindi ba? Kasi nga, sumusuko. Kasi yung momentum, yung pagiging persevere, hindi nila napagana sa kanilang buhay. Kaya ang payo ng unang Corinthians chapter 15 verse 58. Basahin natin ng malakas. Ready, go? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Ano pang sabi? Maging masipag kayong palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Hindi kailanman sayang na magpatuloy sa sinimulan sa iyo ni Lord. Hindi ka lilikhain ni Lord, mga kapatid. Kayong lahat, walang exception dito. Kung wala siyang purpose sa inyong buhay, kung walang layunin. Maniwala kayo sa akin. Hindi kayo nilikha ng Diyos para sa isang bagay na walang patutunguhan. May layunin ang Diyos sa inyo. Lahat tayo may calling. Hindi lang pare-parehas. Hindi pagiging pastor, hindi pagiging evangelist, hindi pagiging teacher. Marami yan. Lahat kayo mayroong calling. Kaya, at kung titingnan natin, lahat ng mga nangyayari sa buhay na to, nakikita mo o nararanasan mo, dapat huwag kang madedepress, huwag kang mapoprostrate, magpapatuloy ka. Kasi kung titingin ka sa kapaligiran mo, sa atmosphere natin, alam mo ba, at titingin ka sa problema ng bansa, sa corruption, sa pagtaas ng bilihin, kung tumataas ang siling labuyo, kung tumataas ang kamates, ano pa, kung tumataas ang tuition fee, kung tumataas ang rental, aba, hihinto ka na. Kasi wala kang nakikitang maganda eh. Wala kang nakikita, di ba? Wala kang makikita. Kaya ang gawin mo, tumingin ka sa langit. Kay Lord, pag tumingin ka, maraming maganda kang makikita. Amen. Kaya dapat ang isang tao mananatili at huwag susuko. Alam niyo, kaya tayo, di ba tayo, nagwo-worship tayo, nakataas ang kamay natin. Ang ibig sabihin niyan, kaya nakataas tayo, palagi sabihin, Lord, sinusuko ko po ang aking buhay sa iyo. I surrender I surrender my soul. I surrender my life to you, Lord. Yun ang ibig sabihin niyan. Kaya, pero yung pagsuko na ayoko na, iba naman yun. Suko na ako. Suko, iba naman yun. Nakuha niyo, mga kapatid. So, pwede, sumuko ka sa paggawa ng masama. Pero, huwag kang sumuko sa paggawa ng mabuti at pananampalataya sa Diyos. Amen. Alam nyo, si Pablo ay na-witness ito. Alam natin, mga kapatid, si Apostol Pablo, nakulong siya, pinalo, binato. At ang daming hirap na inabot ng apostol na ito. Maraming beses na siya iniwan ng kanyang kapwa-alagad. At ang daming niyang pagtitiis na naranasan, yung sakit, yung panganib, lahat ito, hindi ko na kailangan isa-isahin pa pag binasa niyo yung mga letter niya sa New Testament. Pero nakita natin na kailanman si Apostol Pablo ay hindi siya sumuko. Wala sa mga paghihirap, ang sabi, ang nakapagpigil sa kanya sa pag-usad. Yun. Tingnan ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, mga manggagawa, kailangan nating magdesisyon ng maaga, huwag sa huli. Kapag ikaw ay maraming sinayang na oras, alam mo, matanda ka na ako, matanda na, kahit anong gawin ko, ganito na lang yun, kasi matanda na. Lalo na yung mga kayo, di ba sabi ko sa inyo, nagsimula ako, 54, very active pa rin ako hanggang ngayon, di ba? Paano kung dapuan kayo ng karamdaman? Bigla kayong mamatay. Papaano? Anong iiwanan yung legacy? Ano iiwanan nyo sa mga anak ninyo? Kung ano ang inyong tinrabaho, ipapasa nyo yan sa inyong mga susunod na henerasyon, sa anak mo, sa pamilya mo. Palagi kong sinasabi yon. Kaya dapat mulat ang mata natin. Let show up whatever your situation today. Magpapatuloy ka. Ano man ang sitwasyon mo ngayon sa year 2025, 2026, hanggang sa mga susunod na taon. Let us continue to serve the Lord. Let us keep walking with Jesus every day, all the way of your life. Hanggat may hininga pa tayo, sulitin natin ang bawat sandali sa paglilingkod kay Lord. Hindi ka talo doon, panalo ka. Sa tingin mo lang naghihirap ka. Sa tingin mo lang parang nakakasayang oras mo. Hindi po totoo yun. Huwag mong ipagpalit ang anuman sa paglilingkod kay Lord.
Nandiyan yung pamilya, nandiyan yung trabaho, nandiyan yung pera, nandiyan yung success, mga kapatid. Una pa rin, dapat si Lord. Kaya anong sabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Palakpakan natin ng malakas ng ating Panginoon. Patuloy po tayong darating sa mga difficult seasons. Tandaan niyo, walang exempted. Lahat kayo na nakikinig sa akin, dadaan kayo sa mga valleys of Baca. Darating ang mga panahon na parang malayo ang Diyos sa inyong palagay. At darating ang panahon na ang sitwasyon mo parang walang silbi ang buhay na ito. Daraan po yan kayo dyan sa ganyan. Pero mga kapatid, remember, huwag hintayin ang panahon para magdesisyon ka ng mali. Wag sa iyong pagtatanong, susunod ba ako o hindi? Of course, ang tagumpay na sa pagsunod. Magdesisyon ka na ngayon na ikaw ay magpapatuloy sa pag-usad. Kaya ang tanong mga kapatid, anong bahagi ng buhay mo ang kailangan mong magtiyaga? Ito, reflection pala. Anong bahagi ng buhay mo kailangan mong magtiyaga? Dapat alam niyo yan mga kapatid. Ha? Ano ang kailangan mong ipagpatuloy at hindi mo susukuan? Dapat ini-evaluate ninyo yung inyong sarili. Huwag kayong tingin ng tingin sa iyong kapwa. Tingin mo muna yung iyong sarili. Kaya, this year, let us regain momentum. Run the race. Pangatlo, remember your focus. To regain momentum must be single-mindedly focused on Jesus. Hebrews chapter 12, verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Nais kong i-take note niyo ang mga bagay na hindi sinabi ng verse na ito. Yung hindi sinabi, ito ang take note niyo. Hindi sinabi ng verse na ito, fix your eyes on your problems. Hindi sinabi ng verse na ito, fix your eyes on your circumstances. Hindi sinabi na tumingin ka sa iyong nararamdaman ngayon kasi may sakit ka. Hindi rin sinabi na tumingin ka dahil ikaw ay naghihirap kasi wala kang pera ngayon. Hindi rin niya sinabi, tumingin ka kay pastor. Hindi rin niya sinabi, tumingin ka sa kapwa mo. Hindi niya sinabi. Bakit mga kapatid? Bakit hindi sinabi yon? Because all of them, kasama ang mga tao, cannot promise you success. Hindi kayo pwedeng sumandal o magtiwala sa tao. Di ba sabi ng Biblia, ang nagtitiwala sa tao, huwag kang magtiwala sa tao sa Old Testament? Kasi, mga kapatid, kapag mga tao, mga sitwasyon, ang iyong pinopokosan, kabiguan ang maaari mong mapala. Kasi ang tao nagbabago. Ang negosyo pwedeng malugi. Ang politikong tao hindi palagi naaasahan. Yung kaibigan mo nagbabago. Asawa mo nga nagbabago eh. Saan ka lang po-focus ngayon? Kay Lord lang. Kapag si Lord lamang ang naging sentro ng iyong focus, doon mo matatagpuan ang lakas para matyaga mong ipagpatuloy ang pagtakbo sa maraton ng buhay pananampalataya. Yun ang totoo noon mga kapatid. Ngayon, ang dapat palagi tayo ang tinuturo sa atin sa kalamputo, keep your eyes on Jesus. Paano ko gagawin ito sa araw-araw ng buhay? Ano ang itsura nito? Of course, hindi ito basta na lang magmamagic o nagagawa. Ang sabi natin, keep your eyes on focus. Anong ibig sabihin ng focus? It means concentration and intention. Naka-concentrate ka, full concentration and intention. Merong tinatawag na intentional move. Ang marathon ng buhay espiritual ay hindi pabilisan, kundi patiyakan na tatapusin mo hanggang finish line. Hindi to pabilisan. Merong mga tumatakbo sa marathon, nauna sila. Pero pagdating sa huling time na, doon sa finish line, yung nauna, nahuli. Yung nahuli, yung siyang nauna. Alam niyo ba yan, mga kapatid? Ang mahalaga, hindi yung mabilis ka lang. Ang mahalaga, yung finish line, natawid mo. Dumating ka roon. Ngayon, now, since hindi ito pabilisan, hindi mo maaaring paunlarin ang spiritual na intimacy kapag ikaw ay nagmamadali. Kasi merong biyahe. Natindihan nyo? Kaya tayo ay nasa journey ng discipleship. Merong biyahe. Si Lord, noong narito sa lupa, hindi po siya nagmamadali. Lagi siyang may oras para sa Diyos Ama na manalangin at makapag-intimate. Para sa kanyang sarili. Nag-iisa siya, meron siyang solitude hour. Ang katotohanan, mga kapatid,
Kung gusto mong mag-focus kay Lord, makinig kayo, kailangan mong magbagal sa paraan na makapaglalaan ka ng oras sa kanyang presensya. Inuulit ko mga kapatid, hindi sapat na nag-preach ako dito. Hindi sapat itong araw na ito para lumago kayo sa journey ng iyong pananampalataya. Kayo ang gagawa niyan. Hindi ko kayang gawin yan sa inyo. Para marinig mo ang tinig ni Lord, kailangan mong mag-create ng espasyo sa buhay mo. Anong ibig sabihin ng espasyo? Huwag puro pera ang isipin mo. Ako gusto ko ng pera. Huwag puro yung mga bagay na masisiyahan ka. Huwag yung pangmundo ang palagi mong iniisip. Hindi ko sinasabing maging malungkot, maging KJ kayo. Bigyan mo ng espasyo palagi sa puso mo ang Diyos. Saan ka man naroon, si Lord palagi ay kasama mo. Ang kanyang banal na espiritu. Kasi kailangan pahintulutan mo siya na mangusap at kumilos sa iyo. Hindi ko mo Kristiyano ka, anak ng Diyos, mangyayari. Hindi po. You have to invite every day, every minute, every hour ang pagkilos ng banal na espiritu sa iyo. Kaya pag dumating ang problema, mayroong mga circumstances na hindi mo kaya, malakas ka ngayon. Hindi yung kapag bumagsak ka, hahanap ka ng katulong. Hindi mo maasahan ng tao, mga kapatid. Kaya pero ikaw ay matured, kaya mo nang harapin yon, hindi ka mabubuwag ng mga problema. Hindi ka kayang sindakin ni Satanas, hindi ka kayang sindakin ng mga evil spirit. Kasi kalaban natin yan. Kaya mga kapatid, naulit ko, kailangan mong maglaan ng sandali sa oras, sa araw mo na nag-iisa ka with the Lord, na walang distraction. Kaya ako, pag ako'y nananalangin, palagi ito madaling araw. Walang distraction. Ang mga sandaling iyon ay hindi lamang makatulong sa iyong paglago, kundi magpapalusog at magre-renew sa iyong kaluluwa. Kaya ang sabi ng Philippians chapter 3 verse 8, itinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtam ko lamang si Kristo. Gusto ko mag-sync in ng konti dito mga kapatid. Kay Pablo sa talatang ito. Tingnan niyo mga kapatid. Si Pablo ay napaka-successful na tao. Matalino, mayaman. Dual citizens. Isa siyang Romano at isa siyang Hudyo. Alam niyo ba, pag ikaw ay Romano at isang Hudyo, napaka-makapangyarihan mo. Hudyo, ang ganda-ganda ng buhay niya. Ang kanyang achievement. Matatalino, mayaman, lahat, everything, itong si Paul, ha? Pero nung makakilala niya ang Panginoon, anong sabi niya? Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kung walang kabuluhan at itinuring kong basura. Ang taas ng pananampalataya ni Pablo kay Lord para makamtam ko lamang si Kristo. Paul was saying, nothing is more important than pursuing a relationship with Christ. Kapag tama ang relasyon mo sa Diyos, magiging tama rin ang relasyon mo sa kapwa-tao. Ang tanong, nakapaglalaan ka ba ng focus moment with the Lord? Kailan ka nagbagal para maglaan ng sapat na panahon para kay Jesus? If you want to regain momentum, kailangan mo ito. Remember your focus to the Lord. Sa pangwakas, as we close this message, habang naghahanda ang praise and worship, let me bring you to the time of Jesus' earthly ministry, kung saan ay nakakain miraculously ang 5,000 na tao mula sa baong pananghalian ng isang batang lalaki. Istorya to ng pagpapakain ng Panginoon doon sa mga nakikinig sa Kanya. 5,000 na mga lalaki, hindi pa kasama ang mga babae at bata. 5 tinapay at 2 isda ang dala ng batang lalaki. Sabi sa Bible, lahat ay kumain hanggang sila ay nabusog. Kinabukasan, hinanap muli siya ng mga tao. Sabi nila, Jesus, gumawa ka ulit ng himala para sa amin. Ngayon, alam ni Lord ang nasa puso nila. At ganito ang sagot niya. Hinahanap ninyo ako dahil kahapon ay pinakain ko kayo. Ang ginawa niya, nagturo siya ng isang malalim na katotohanan sa layuning pakanin naman sila ng mga espiritual na bagay. Kasi
nung nakaraan, physical food ang pinakain niya. Ngayon, spiritual food ang pinakain niya. Nung magsama-sama yung mga follower, yung mga nakikinig. Sinimulan niya silang turuan ng mahihirap na katotohanan tungkol sa buhay. Nang marinig ng mga tao ang turong ito mula kay Jesus, marami sa mga naroon ang nag-conclude ng sabi, mahirap ang aral na ito. Mahirap yung tinuturo ni Jesus ngayon. Hindi ko maunawaan. Sino makakaunawa nito? Marami nang nagbulong-bulungan. At yan itong sabi sa John chapter 6, verse 66. Mababasa natin. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Hindi na sumama sa kanya, mga kapatid. Habang ang mga taong ito ay nakaranas ng himala. Imagine, tandaan, nakaranas ng himala itong mga taong ito kay Jesus. Sa kabila noon, sila ay umaatras at humahakbang palayo mula kay Jesus. Ngayon, tinanong niya ang kanyang 12 alagad na natira. At ito ang tanong. Sabi ni Jesus sa John chapter 6, verse 7, Kayo na narito ngayon, gusto rin ba ninyong umalis? Yan ang tanong ni Jesus. Pansin niyo ang sagot ni Pedro. Verse 68 and 69. Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na galing mula sa Diyos. Mga kapatid, darating ang araw at ang season sa buhay ng mga sumusunod kay Kristo. Kasama ako, kasama kayo. Kailangang manindigan at mangako ng buong buo sa ating Panginoon. Alam niyo, sa kasaysayan ng pananampalatayang Kristiyano, may mga taong bibitiw. Merong mga Kristiyanong aalis. Merong mga Kristiyanong lilipat. At may mga Kristiyanong mga mahuhulog sa kasalanan. Sana wala sa inyo nito. May mga pagkakataon na masisira ang ating loob dahil sa napakahirap ng buhay, practical man o spiritual. Hindi ba naranasan natin, minsan yung pagkain natin araw-araw, pinoproblema pa natin? Hindi ba minsan yung pambayad sa rental, sa patahan, sa natin, pinoproblema natin, pag-aaral, lahat yan, hindi ko kailangang isa-isahin yan. Mahirap ang buhay. Kaya, pero sa isang punto ng ating buhay, kahit mahirap man yan, kailangan mong manindigan at sabihin, ito ang aking desisyon na tayong lahat sa mensaheng ito, na tayo ay susunod sa ating Panginoon. Have you come to the point where you said, I have decided to follow Jesus? Have you promised to keep moving forward until you reach the finish line? Hindi dahil sa blessing, mga kapatid. Hindi dahil pinakain ka ng tinapay o meron kang material o itinawid ka ni Lord miraculously. Hindi dahil sa tingin mo ito na ito ang magandang formula para sa spiritual momentum. But you decided to follow Jesus because you believe, like Peter, na si Jesus ang tanging anak ng Diyos na ating Panginoon na maghahatid sa atin sa buhay na ganap at kasiyasiya at siya lamang iyon at wala nang iba. Siya lamang ang may salitang nagdadala ng buhay. Siya lamang ang namatay para sa ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Siya lamang ang nabuhay na maguli para tayo ay magkaroon din ng panibagong buhay. At kung tayo ay mamamatay, tayo ay mabubuhay sa piling niya. Siya lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay. Siya lamang ang author and finisher ng ating
pananampalataya. Siya lamang ang kumuha ng ating kasalanan upang tayo'y maging matuwid. At siya lamang ang karapat-dapat sa lahat ng ating pasasalamat, papuri at pagsamba. At siya lamang ang nagbigay sa atin ng pinakamalalim na kagalakan na nagbibigay sa atin ng inspirasyon to keep going, keep moving forward until we reach the finish line. Soli Deo Gloria. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Let's worship the Lord. Awitan natin siya ng merong pagsamba. Thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone, with all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fills this place. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone, with all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fills this place. Amen. Deeper in Worship the Lord. love with Hallelujah. you. Glory to God. Deeper in Purihin ka, Panginoong Diyos. love with Salamat you. sa iyong patnubay. Salamat sa iyong pagmamahal. Hallelujah. Salamat sa iyong grasya, sa iyong kahabagan sa aming lahat. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Mga kapatid, brothers and sisters, let us be as one church family. Men and women, young and old, regardless of your own specific circumstances, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, anumang kahirapan, sa tingin mo, ikaw na ang pinakanahihirapan, no, hindi totoo yun. Maraming mga tao, maraming mga Kristiyano ang naranasan mo, naranasan din yan. Anuman ang mangyari, regardless of your own problem, specific circumstances, make the firm decision today that we will regain our momentum. Ang ating napasimulan, ang pinasimula sa atin ng Diyos, ipagpapatuloy natin. We will keep moving forward. We will remain true to what Jesus started in us. Not only until the end of 2026, gagawin natin ito ng merong buong puso at pag-iisip, but until we reach the finish line, tatapusin natin ang biyahe, tatapusin natin ang journey, tatapusin natin ang ginapagawa sa atin, Lord, hanggang makita natin siya ng mukaan. Hallelujah! Deeper in love Praise God! Glory to God! with you. Hallelujah! Deeper in love. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Let's worship the Lord na nagagaling sa ating puso. Focus sa ating Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. With you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. One more time. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Manalangin tayo. Dakilang Diyos na nasa langit, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyong aral, sa iyong mensahe na iyong itinuro sa aming lahat. Salamat, Panginoon, sapagkat tinuro mo ang po kami nga magmahal sa iyo dahil una sa lahat, ikaw ang nagmahal sa amin. Salamat sa mga magaganda
at hindi magagandang bagay na aming naranasan noong nakaraang taon. Pero iyon ay isang nagsilbing aral sa amin, sapagkat sinamahan mo po kami. Kung di mo kami sinamahan, wala kami ngayon. Wala kami ngayon na kami nagtitipon, sumasamba sa iyo. O Diyos, maraming salamat. We are very grateful to your unconditional love, sa strength mo, sa mercy mo, sa iyong hindi nauubos na biyaya na patuloy naming nakakamit mula sa iyo. Panginoon Diyos, patuloy pa kaming lumalapit sa iyo. Aming kinikilala palagi ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. Ang aking dalangin, bitawan namin ang mga bagay na nagpapabagal sa amin, nagiging hadlang upang kami ay lumago sa pananampalataya sa iyo. Ang aking dalangin, naway takbuhin namin ang aming biyahe ng pananampalataya na merong katiyagaan, ng merong kasipagan, ng merong pagpupursigi at nasaing palagi ka naming kasama sa aming mga lakarin. Panginoon Diyos, salamat sa iyong ginagawa sa amin. At ngayon sa oras na ito, ay aking dalangin sa iyo, alalahanin mo rin ang aming mga mahal sa buhay na wala rito. Panginoon Diyos, maaari, may iba ay may karamdaman, yung iba mayroong mga paghihikaos, yung iba may mga suliranin. Lord, aking dalangin, palakasin mo po sila. At kami na narito, Panginoon Diyos, kami basbasan mo, pagpalain sa lahat ng area ng aming buhay at patuloy kaming maglingkod sa iyo sapagkat alam namin ng aming paglingkod sa iyo ay hindi mawawalan ng kabuluhan sapagkat merong kang gantimpala na naghihintay sa amin. Diyos at dakila, muli ay amin pong kinikilala na ang mensaheng ito ay hindi lamang aming tinanggap sa aming puso. Ito ay aming i-apply. Ito ay aming gagawin ng merong pagsisikap, ng merong pagtitiyaga, sapag ito ang iyong kalooban sa amin. Purihin ka, amang Diyos. Salamat sa iyong mga ginagawa sa aming buhay. Itong aming dalangin na merong pasasalamat. Sa ngalan na Jesus, lahat tayo ay magsabi ng malakas na Amen at Amen. God bless you all.